Mavi Legaspi, happy for kay Lynn Alcantara after dating confirmation with Kobe Parast. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sinabi ni Mavi Legaspi na nakamove na siya sa past relationship nila ng rumored ex-girlfriend na si Lynn Alcantara. Ilang sandali lang matapos makumpirmang nakipag-date na si Alcantara sa basketball player na si Kobe Parast sa ulat ng 24 oras noong Lunes November 4. Sinabi ni Legaspi na umaasa siyang ipagpapahinga na ng mga netizens ang dati nilang pag-ibigan ni Alcantara at maging masaya para sa kanilang buhay. Masaya ang mga tao. I'm happy, he said without mentioning the actor's name. Tapusin na natin ang taon sa isang magandang tala na mapayapa. What's done is done. Also, ang lahat naman masaya na. Sinabi ng aktor na hindi niya iniisip na mag-cruise muli ang landas nila ni Lynn Alcantara dahil nabanggit niya na siya ay palaging sibil. Sa kanya, ako ay palaging sibil. Sa pagtatapos ng araw, lahat tayo ay naghahanap lamang ng kaligayahan sa ating buhay. It's been okay, he said. Nang tanungin kung may karelasyon siya, sinabi niya ni Legaspi na masaya ang kanyang puso at nakatutok sa pag-i-ehersisyo sa gym. Nagpahiwatig din siya na gumagawa siya ng isang paparating na proyekto. Ang masasabi ko lang, my heart is happy, iyon na. Sabi niya pa, I'm actually very focused on diet and working out. Makikita niyo in the near future kung bakit kailangang magpapayat. Ang masasabi ko lang, masaya ako. Hindi kinumpirma ni Legaspi Alcantara ang kanilang pagmamahalan, bagamat nakita silang magkasama sa maraming pagkakataon. Mula noong 2021, kilala bilang Mavline ang nakatrabaho sila sa mga palabas na I Lift My Heart in Sorsogon, Love is Love at First Street at 0 kilometro ang layo. Habang tinutugunan ang kanilang rumored romance, sinabi ni Alcantara sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong Agosto na gusto niyang move on mula sa kanilang relasyon, bagamat nagpasalamat siya na nangyari pa rin ito. Kinumpirma ni Parast na nakikipag-date siya sa Shining Inheritance Star sa isang panayam ng Cosmo Philippines nitong nakaraang buwan. At sa kabilang banda, Coco Martin, toto pa rin wish ni Gina Pareño, ipapasok sa Batang Quiapo Piro. Toto pa rin ni Coco Martin ang wish ng award-winning veteran actress na si Gina Pareño na makapagtrabaho uli at makabalik sa showbiz. Marami ang nagparating sa tinaguriang teleserye King na sana'y tulungan niya si Gina na magkaroon uli ng acting project tulad ng hinihiling nito sa isang interview. In fairness, ilang beses nang nagkasama sa pelikula at telebisyon sina Coco at Gina, kaya naman ang kapamilya superstar ang naisip ng mga supporters na lapitan para tuparin ang wish ng veteranang actress at bigyan ng role sa Batang Quiapo. Actually, nakaano na nga yan, hindi kasi pwedeng sasalang mo agad, sabi ko. Hindi kasi ako nagbibigay ng trabaho for the sake na babigyan mo ng trabaho. Gusto kong binigyan ko ng trabaho kasi may dahilan, may rason at may importansya yung role niya. Inaaral ko yun kasi ayaw ko maramdaman nila na kahit hindi naman ako to, hindi ako binigyan ng value. Pahayag pa ni Coco sa ulat ng BCBN. Tsaka lola ko yan, sobrang mahal na mahal ko yan. At si Tita Gina, isa sa mga nag-alaga at nagturo sa akin nung nagsimula ako sa TV. Talagang kung ano ako ngayon, isa sa mga disiplina ko ay yung pagtutok ko sa trabaho, yung characterization galing sa kanya, pagbabahagi pa ng lead star ng Batang Quiapo. Pagpapatuloy pa niya, dati, imbis makipagkwentuhan ako sa labas sa mga co-actors ko, tatawagin ako niyan sa tent tapos sasabihin sa akin, halika dito, magbasa ka ng script. Ganon kahigpit yan, kaya nga lola, gets ko yan yung importansya, yung pagmamahal. Sobra-sobra yung pinaparamdam niya sa akin. Dagdag pa na kapamilya actor, director, producer. Tungkol naman sa mga senior actors ng Batang Quiapo na nabigyan ng magandang role sa serye. Kung mapapansin niyo lahat ng artista na ini-exit ko sa show, ko talaga binibigyan ko sila ng highlights. Sila tumutulong sa akin. Sila nagpapalaki ng show. Napakalaki ng importansya nila. Give and take. Hindi lang ako tumutulong sa kanila, tinutulungan nila yung network. Alam ko darating yung panahon na tatanda din ako at sana nangangarap ako na yung respeto na nasa puso ko, nasa isip ko, sana ganun din yung mga kabataan. Nabigyan din natin ng respeto yung mga veteran actors natin kasi sila yung dahilan kung bakit tayo nandito at kung ano man ang industriya natin. Pahayag pa na naturang panayam ni Coco Martin. At sa kabilang balita naman,
Ed Caluwag, artistahin ang jowa. Una raw niyang nakita sa panaginip. Napawaw at napasanaol na lang ang mga manunood nang ipakilala na ng paranormal expert na si Ed Caluwag, ang artistahin at maladyusan niyang partner. Nakilala si Ed bilang investigador ng mga kababalaghan at paranormal activities, particular na sa Kapuso Magazine show na Kapuso Mo Jessica Soho. Sa pilot episode ng latest cooking talk show ng GTV, Ang Lutong Bahay, kahapon October 31, ginulat ni Ed Caluwag ang publiko nang i-flex niya ang kanyang jowa. Si Ed ang special guest ni Mikey sa show at sa isang bahagi nga ng unang paandar ng programa ay pinakilala ng paranormal girl expert ang kanyang girlfriend na si Mera Bell. 6 years nang magkarelasyon sina Ed at Mera, ongoing strong pa rin daw ang kanilang pagsasama. Sinabi ni Ed na si Mera ang babae na kanyang napanaginipan mula pa ng kanyang pagkabata. Mismo si Mera ang nagsabi na napakasaya ng pagsasama nila ni Ed. Kwento pa ni Ed, napaganipan na raw niya ng itsura ni Mera mula pa noong kanyang kabataan, kaya naman nang makilala niya ito ay talagang nashock siya. Noong bata pa ako high school, college meron akong recurring dream, paulit-ulit lang, blurred yung mukha pero kita mo yung buhok, yung body build siya yun, pahayag pa ni Ed. Paano po ba maglambing ang isang Ed Caluwag? Ang tanong naman ni Mikey kay Mera, si Ed agad ang sumagot, nagpapatimpla ako ng kape na sinangayon na naman ni Mera. Narito ang mga basa naming reaksyon ng mga netizens sa Lutong Bahay official Facebook page. Kakahanap ng engkanto, nakakuha ng maladyosang nilalang. Congrats po, ganda niya kuya. Buong panay sa lakas ni Sir Ed. Kakahanap niya yan ng spirit, baka diwata yan. Makapangyarihan ka talaga Ed. Foreign women that are already wealthy and want a simple living could stay in a relationship if men are kind-hearted. Ang ganda ng kaluluwang nahuli ni Ed. Kakahanap ng engkanto, nakakuha ng maladyosang nilalang. Isang maganda at isang mabait. Yung mga nag-comment ng di maganda, yan yung mga inggit lang kay Ed. Kasi meron siyang long relationship. Sana mas tumagal pa kayo kasi di naman alam ang naiingit dyan kung anong klasik kang tao dyan sa GF mo. Kaya niya yan nagustuhan. Pray lang wag niyong intindihin ang mga niga sa life niyo. At habang sa kabilang balita naman, Cyril Manabat claps back at basher over malicious comment. Ayon kay Cyril, dapat maganda raw buhok dahil ito ang unang nakikita sa isang tao. Nitong nakaraang November 3, 2024, muling sumagot ang actress ni Cyril Manabat sa isang basher. Post ni Cyril sa kanyang TikTok account tungkol sa ipinopromote niyang Korean scalp care oil. Pero iba naman ang tinumbok ng isang nagkomentong netizens na una raw nakakita kay Cyril. Wala namang direktang kinukoy ang netizens. Mayroon ang ibang parte ng katawan ng actress ang unang napansin dito, ang malusog nitong dibdib. Ayon sa netizens, buhok pa talaga unang-unang nakikita sa'yo. Nagets ni Cyril ang malisyosong komentong ito, kaya buwelta niya, sa ugali ko na nga lang babawi, sa katangahan mo pa pinakita kung sino ka. Kunyari ay sumagot ng sad emojis ang nasabing basher. Sabat naman ang isa pang basher, haha, pikon ka na naman, rito kada ka. Hindi na ito sinagot ni Cyril. Sa kabilang banda, natuwa naman si Cyril sa isang komento ng isang follower niya. Ayon dito, yung mata mo pong halagang hardworking ka, talagang pahinga din idol para lalong gumanda ka. Haha, thanks for this. Inamin ni Cyril na noon pa man ay may kaakibat na pasakit ang pagkakaroon niya ng malaking dibdib. Bukod dito, kasi sa paghanap ng damit ay problema rin niya ang sakit na dulot nito sa kanyang katawan. Ito ang ibinahagi ni Cyril ang makapanayam siya ni Ogie Diaz sa YouTube channel ng huli noong June 20, 2023.